Tuloy ang paghatid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Lunes. Nagsimula na po magpalit ng presyo ng kanilang tindang bigas ang ilang rice retailer alinsunod sa umiiral na price cap ng gobyerno. Mas mahigpit na rin daw ang paghuli ng pamahalaan sa mga lalabag dyan. Live mula sa Pasig, may unang balita si EJ Gomez. EJ, good morning. Mariz, good morning. Nagbabala nga ang pamahalaan sa mga lalabag sa 50 pesos price cap para sa 5% broken imported na bigas. Pwedeng makulong, magmulta ng aabot sa 1 milyong piso o maipasara ang negosyo alinsunod sa Price Act. Ang rice retailer na si Brian nagpalit na ng presyo ng mga itinitindang 5% broken imported rice. Tinapala na niya ang mga karatula at ginawang 50 pesos alinsunod sa itinakdang price cap ng gobyerno. Siyempre, suddenly hindi kaagad kami nakapag-adjust. May mga stock pa kami na medyo mahal pa ang puhunan. Presado kami na ibaba para lang makasunod sa patakaran ng DA. Ngayong umiira lang 50 pesos na kada kilong 5% broken imported rice, ang kita raw nila nasa piso hanggang 2 piso na lang kada kilo, kumpara sa dating 4 na piso hanggang 5 piso. Hiling nila bago silang retailers, baka dapat suriin ang presyo ng rice traders at supplier. Wag muna kami. Kasi kami mga retailer lang. Dapat yung mga traders munang doon muna ipatupad. Wag muna sa amin. Dapat yung mga nasa rice mill, ganun, sa mga importer. Sa ilalim ng Price Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, may kapangyarihan ang Department of Agriculture o DA na habulin ng mga hoarder, profiteer, cartel at iba pang umano'y nagsasamantala sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mas maghihigpit ngayon ang pamahalaan sa paghuli ng sino mang lalabag sa price cap. Posibleng makulong ng 1 hanggang 10 taon at magmulta ng aabot sa 5,000 piso hanggang 1 milyong piso ang lalabag. Maaari ring patawan ng administrative sanctions o temporary o permanent closure ang establishmento. Maaari ding makumpiska ang mga panindang bigas at patawan ng suspension o revocation ng permits at licenses. Yung price cap, temporary lang siya. Tapos meron konti lang na mga varieties ang included po dito. At yun nga po, pwede pong depende po kung ano maging epekto nito sa mga susunod na mga araw, mga linggo. Pwede pong ma-lift ito, pwede pong hindi, pwedeng mapatagal. Pero definitely po, gusto po natin ipaintindi na ito po ay ginagawa natin para po sa kabutihan ng mas nakakararami. Pero meron din naman po tayo, of course, yun, pag-uusap with the industry. Hindi naman po natin sila binigla dito. Mariz, yung nakikita ninyo ngayon, no, yan yung ongoing na price monitoring na ginagawa ng DA. Kasama nila dyan, no, yung ilang opisyal nila, tapos ilang tauhan nitong Pasig Mega Market, gayon din, no, yung ilang tauhan ng Philippine National Police, partikular ng Pasig Police, no, mismong si Hepe ay nandirito. Tapos, chine-check nila, no, kung yung mga rice retailer na nandito sa Pasig Mega Market, nakatakda na or nakapresyo na ng 50 pesos yung kanilang mga 5% broken na imported rice. Doon naman sa mga hindi pa ine-explain nila or sinasabi nila na may warning, pero pagka sa susunod talagang huhulihin na sila kapag hindi sila nagpalit o nag-change ng kanilang presyo sa kanilang mga stalls dito sa Pasig Mega Market. Yan ang unang balita mula po dito sa Pasig City. EJ Gomez, GMA News. Bantay sarado pa rin ang Senate building sa Pasay, kasunod ng putukan doon noong May 13. At para sa update sa sitwasyon doon, may unang balita live si Bea Pinla. Bea, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, tama ka, umaga pa lang napakahigpit na ng seguridad dito sa labas ng Senate compound sa Pasay City. Ayon sa NCRPO, hindi bababa sa 900 na pulis ang nakadeploy para magbantay sa paligid ng Senado.
Ngayong umaga ay inaasahang magtutungo rito ang Youth Against Kurakot at iba pang mga grupo para ipanawagan ang agarang pagpapatalsik kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon sa mga source ng GMA News, may mga usapin rin ng rigudon ulit sa liderato ng Senado matapos ang tensyon at pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Mamayang hapon din inaasahan na mag-convene ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Inaasahang dadalo ang 11-member prosecution panel mula sa Kamara, kabilang sina Representatives Chel Jokno, Laila De Lima at Jervil Luistro. Naka-full alert status pa rin, Maris, ang Philippine National Police dito at may mga barbed wire pa rin dito sa gate. Pero sa itsura ngayon, kumpara ng mga nakarang araw, talagang mukhang business as usual na dito sa Senado ngayon. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. Bea Penlac, GMA News. May lead na raw ang Justice Department kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinababasura naman ng Office of the Solicitor General ang petisyon ni de la Rosa sa Korte Suprema na harangin ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. May unang balita si Darling Kai. Nang maglahong parang bula si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang 3 araw na pananatili sa Senado, nakabinbin sa Korte Suprema ang 2 petisyon niya para harangin ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Noong Miyerkules, walang inilabas na TRO ang SC pero pinasasagot nito ang gobyerno. Nagsumite ang Office of the Solicitor General ng komentong may 83 pahina. Hiling nila, ibasura ang petisyon ni de la Rosa dahil sa lack of merit o kawalan ng sapat na basehan. Sabi nila ang mga naging hakbang ni de la Rosa ay maituturing na galawan ng isang pugante na walang karapatan sa anumang judicial relief. Maihahalin tulad daw ang posisyon ni de la Rosa sa isang taong humihingi ng proteksyon sa ilalim ng batas pero umiiwas namang sumunod dito. Wala pang tugon ang kampo ni de la Rosa. Nauna namang sinabi ng abogado niyang si Attorney Jimmy Bondoc na tatalima sila sa mga legal na kautusan alinsunod sa standard procedure. Hanggang ngayon, wala pa raw silang nakukuhang kopya ng anumang warrant sa kabila ng paulit-ulit nilang request. Wala pang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni de la Rosa pero sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida noong Biyernes na may leads na sila kung nasaan ang senador. Hindi sinabi ni Vida kung saan ang leads nila. Pinunayan ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, basic sa pagpapatupad ng batas ang hindi pagsasapubliko sa mga leads sa paghahanap dahil nakokompromiso ang element of surprise. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng Justice Department. Gumugulong na ang investigasyon ng DOJ, DILG at Office of the Ombudsman sa nangyaring sa Senado noong Miyerkules. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na dapat makipagtulungan ng Senado sa mga investigasyon kasunod ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga dokumento kaugnay ng preventive suspension laban kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at ang sabina para sa mga CCTV. Kabilang sa mga gustong alamin ni Tulfo ay kung may basbas ba ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagpapaputok ni Aplasca na umaming unang bumaril. Marami kaming katanungan kami sa minority. We have a lot of questions na needs answer. Siguro si Senator Cayetano lang makakasagot sa Monday. Kailangan siguro ipaliwanag and the people are waiting. Ano ba talaga? Was it staged? Where was the Senate under attack? Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News. Isang linggo matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado, muling umuugong ang posibilidad ng panibagong kudeta. May ilang grupo namang humihiling kay Senate President Alan Peter Cayetano na bumaba na sa pwesto. Wala pang pahayag tungkol dyan si Cayetano. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sabi mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano, meron na naman pinaplanong kudeta sa Senado. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Isa sa 13 senador na bumoto para kay Cayetano ay ang lubutang na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ng pananatili niya sa Senado dahil sa banta ng pagsisilbi sa kanya ng ICC arrest warrant, nauwi sa gulong humantong sa pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Umalis siya sa Senado Huwebes ng madaling araw. Ayon sa sources ng GMA News sa Senado, kabilang niya sa mga isyu laban kay Cayetano sa gitna ng pinag-uusapan anilang pagpapalit ng liderato sa Senado. Lumutang din ang pangangailangan anila ng Senate President na abogado para mamuno sa impeachment trial at isang Senate President na katanggap-tanggap sa mas maraming senador.
Sa nangyari ngayon sa Senado, ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, mahirap makatiyak na mananatili sa pwesto si Cayetano. Majority is so fragile. It's right now, it's 12-11. So you can imagine that the political situation insofar as the leadership of the Senate is concerned is very, very unstable. The change in leadership depends on 13 senators. It can happen anytime. Para kay Drilon, nawala ng kontrol sa sitwasyon noong Miyerkules si Cayetano. That's a responsibility. Whoever is the president of the Senate, it is the sergeant of arms who fire the shots, and Pascal siya under the supervision and control of the Senate President. Hirit naman ang mga dating miyembro ng UP student political groups na sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o sa masa at nagkaisang tugon. Magbitiw bilang Senate President si Cayetano. Batay sa kanilang pahayag, miyembro si Cayetano ng nagkaisang tugon nang magsilbi siyang University Student Councilor. Mahigpit na magkalabang organisasyon noon ang dalawang grupo. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Cayetano, bagamat nauna na niyang sinabing tiwala siya sa boto ng kasalukuyang mayorya. I believe in the 13, I believe in our cause. Yun nga ang challenge ko ngayon. 'Di ba? Trabaho or mamulitika. Si Senador Erwin Tulfo na nasa minority bloc, sinabing walang kumakausap sa kanila ng kapatid na si Senador Raffy Tulfo tungkol sa pagpapalit ng Senate President. Pero sana raw, bigyan ng tsansa si Cayetano sa kanyang pwesto. Kung ako talaga tatanungin mo, siguro it's time na bigyan mo na ng pagkakataon na para makita natin kung talagang bagay siya dyan, karapat-dapat siya dyan. Si Senador Kiko Pangilinan na lumalabas ang pangalan sa sinasabing posibleng pumalit kay Cayetano, sinabing hindi siya interesado maging Senate President. Tutulong na lang daw siya at mas importante anya sa kanya ang food security kesa Senate presidency. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Gusto ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na masuri muli ang kakayahan ng dating Pangulo na humarap sa paglilitis sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Giit ng Duterte Defense Team, hindi pwedeng magtakda na ng petsa ng paglilitis dahil marami pa nilang hindi nare-resolba kaugnay sa fitness to stand trial ng dating Pangulo. Sabi pa ng Defense Team, bagaman tinaya ng dating Pangulo ang pre-trial phase, patuloy raw humihina ang kondisyon ni Duterte kaya kailangan muna siyang masuri muli. Target naman ng ICC prosecution na masimula ng paglilitis sa November 30. Nasa 6 na po hanggang 70 testigo ang plano nilang iharap sa trial proper. Para naman sa Common Legal Representatives of the Victims, pwede sa Setyembre magsimula na ang paglilitis. At bagaman kaya raw nilang mag-Ingles, mas komportable raw silang magsalita ng Tagalog o Cebuano.